normally. Diba? So lalabas na yan. So kahit pa paano madadamage sila. Ikalawa ay O yung Parmali pa, hindi ko nauungkatin ho yun, ha? yung BBM camp, wala ako nakikitang kandidato. On the whole, Ako, wala pa. Malay nyo naman, magtagpo sa gitna. Vice-presidente, galing sa kakamping. Presidente, galing sa pula. O vice versa. Presidente, galing sa kakamping. Vice-presidente, galing sa pula. O, wala na. Tapos na ho ang laban. Sino ilalaban mo sa dalawa? Like example lang ho ito. O, kunyari, nagkasundo yung dalawang panig. Pula at pink. No? Risa Hontiveros, presidente. At ang vice president, si First Lady Lisa Marcos. O ha? Versus Sara Duterte at Amy Marcos. Sara Duterte, siyempre, presidente versus versus kay Hontiveros at si First Lady kay Amy naman. Siyempre ho tayo, kapag binoto nyo, pagka magkatambal ho yung pink na si Hontiveros at si First Lady, ay nako, siyempre ako bilang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, iboboto ko si Hontiveros din. No, tapos papasok sa isipan ko yung mga ginawa niya, Alice Guo, Kibuloy, yung mga Pogo, check. Ganon din ho ang mga kakamping, mga kababayan. Siyempre, hindi naman po kayo iboboto ng mga kakamping, kayong mga DDS. Tingin nyo iboboto ng mga DDS, si Amy, tingin nyo iboboto ng kakamping si Amy o si Sara? Malabo sa yan. Mas malabo pa ho sa tubig kanal yan, mga kababayan. O tuloy. Horizon for 2028. So, most probably, ay isang kandidato lang ang lalaban o one-on-one sa 2028. At for now, on the horizon, ang merong possible na candidate, more than one, ay yung mga pinklawan. Okay. They have together, act together. So we might, what you're trying to suggest is that we might see a scenario when in 2028, the administration's anointed one will come from the pinks. That's a distinct possibility. Okay. That's a distinct. Nakikita niyo po yung sinabi ko, mga boss? Dahil nga, on the horizon. Ironic, it might seem ironic. Very Hindi ho malayo dahil eto pa 3 taon pa bago yung susunod na eleksyon, pero nakikita natin yung pagkakaisa. No? Nung mga matatalino. Para sinabi na bobo yung mga DDS, no? Sir Chris Angel at Pambasang Nanay Survivor at Delia Rosario at Ma'am Trexie Villa. Virgie Badiola. Pink and yellow, tawagin natin EDSA establishment. Ang tawag dyan ni Cardinal David, yung presidente ng CBCT, Catholic Church, ay biro ng kapalaran. Biro ng dahil parang binibiro ka na biglang yung Marcos na mortal na kaaway mo ay iba yung position sa human rights, iba yung position sa West Philippine Sea, no? Marami mga posisyon na hindi ba yung nasahan. Tapos ngayon, susuportahan yung pink? In fact, ito yung never... Ngayon, nangyayari na. Ganon din sa amin, mga kakamping, Boss Mark. Di ba? Sabi ni Sir Henry Victorio, ganon talaga mangyayari dyan No? Pag nakita ng taong bayan ng pink at pula, tinaas ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang yung kamay ng misis niya, Vice-Presidente, yung kamay ni Hontiveros, Presidente, eto ang administrasyon. Ngayon, yung dalawa na yan, yung pula, iboboto na si Hontiveros. Ganon din po, yung pink, iboboto, First Lady. Nakita nyo nga ako yung pagsuporta ng pink dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon pa lang di ba? Mahaba-haba pa yan. Yung crowd na nagalit kay Duterte dahil nilibing yung tatay doon sa libingan ng bayani. Yes. So these are the never again crowd who might find themselves, even now, in this whole protest, who are finding themselves. Na-awkward talaga ako doon, yung kay Amy Marcos. Sinabi ni Vice Presidente, huhukayin ko yung bangkay ng dating Pangulo. Uhukayin ko at itatapon ko sa West Philippine Sea o itatapon ko sa dagat. No, tapos si Amy Marcos nagsusumiksik pa din dun. Labi nung
tatay mo, napayapang nakahimlay, tapos bababuyin ng ganon? Ano kaya, ang dahilan ni Amy Marcos kung bakit siya umaabot, nalunukin yung mga ganon? Tingin niyo ho ba, may ikinakatakot itong si Amy Marcos na kuntsabahan galing sa mga Duterte kaya hindi siya makaalis-alis? Tingin niyo ho, mga bossing, no? More allied with the administration. Kaya nga, kanina lang. Biro ng kapalaran. Kanina lang, sinabi yan ni Cardinal Ambo, sariwang-sariwa, ang biro ng kapalaran. No? The joke of fate. No, na hindi mo inaasahan. Sabi ni Virgie Badiola, baka naman stepmother ni Sara Ulo si Babalina. Di naman niya, kasi tunay na tatay, si Apo Lakay. Kaya ba ganun siya mag-react lang? Parang baliwala lang ho? Ano? Oo, meron niyang niluluto with science, sabi ni Ada. Isip. Ngayon ho, mga bossing, isang DDS. Ito, alam ko DDS ito no? Although, hindi ko naman po sinasabi na hindi sikat dahil hindi ko kilala, hindi ko lang ho talaga kilala. Kasi napansin ko, mga kababayan, binash ito ng mga DDS. No? Yung pangalan na Regal Oliva, binash yan ng mga DDS kasi nga, meron siyang naging statement na daw ho, na kumbaga, madaming pinaslang, madaming pinatay ang dating Pangulong Duterte nung kanyang panunungkulan. Ngayon, nagagalit ho sa kanya yung mga DDS, mga bossing, G na G. Yung mga friends ko, mga DDS, doon sa Facebook ko, sabi ko, sino tong bagong inaaway nila? Tapos nakita ko, Attorney Regal Oliva. Ngayon, ang nakikita ko ho, binabanata si Romualdez. Ayan, the cleaner who dirtied the floor. Sabi, mas dirty pa daw ho. Binabanatan. Ang nakikita ko dito, mga boss Chipamo, sir, alam nyo po, siguro natatakot mawala yung sandamakbak na mga followers niya doon sa una niyang sinabi. Di ba? Kaya ang gagawin, sige, babanatan ko si Martin Romualdez dahil kaaway natin yun o kaaway ng mga DDS yun para bumango ulit ang aking pangalan. Ngayon, nakita ko yung kaibigan ho natin na si JRL Review TV, si Sir Ivan ho. Nakalagay dito, desperate move ni Regal Oliva. Ginamit pa ang pangalan ni Congressman Martin Romualdez na parang golden ticket pabalik sa DDS na siya ngayon ay tinalikuran. Yan ang nakikita ko dyan. No? Bumabawi lang. Kailangan magpasikat ako sa mga DDS. Ipaalam ko sa kanila na para sa kanila pa din ako, na para kay dating Pangulong Duterte pa din ako. Eto, si Martin Romualdez, babanatan ko ngayon. Pero mali ang diskarte dahil walang redemption sa pamamagitan ng paninira.